everyone! Welcome back to my channel. Ngayong umaga po guys, Hilda Chavez Ebio po. At today guys ay napakaganda ng umaga dahil hindi na gaano mainit. Ayan. So ayan, ang gagawin ko today guys ay ituturo ko sa inyo kung papaano ako gumawa ng organic banana vinegar. Yes guys, gagawa ako ng sarili kong suka. Dahil masyado na akong nag-aalala sa mga binibili ko sa market at hindi ko alam kung ano ang mga sangkap na kinakain ko. Kaya natutunan kong gumawa ng iba't ibang paraan kung paano ako makakakain ng organic lamang o mga simple na walang halong masyadong chemical. So ayan, dahil napakadami kong saging na na-overripe. Kami ngayon ay maraming saging dahil nagdaang summer nga guys ay nagsunod-sunod yung pag-harvest ng saging at talaga na-overripe na. So, hindi nasasayang yun sa amin. Kaya, ngayon, ito naman ay gagawin kong banana vinegar. Kung yung nakaraan guys, ay marami akong nagawa dun sa mga ibang saging kong na-overripe. Nakagawa ako ng baked banana bread. Ayan. Nakagawa ako ng iba't ibang klaseng pwedeng mapakinabangan na hindi matatapon yung mga saging. So, ngayon naman guys ay, eto, panoorin ninyo kung paano ko gagawa ng aking organic banana vinegar. So, ayan guys, eto kung paano. At eto nga guys, meron ako ditong 2 piling na overripe. Lakatan nito guys. Ayan, dahil hindi na siya masarap kainin pag sobrang hinog na hinog, kaya ito yung gagamitin ko. Ayan, binalatan ko lamang siya guys. Siguraduhin ninyong walang bulok. Wala naman siyang masyadong kinain ng insekto or marumi. Basta overripe lang, okay na yun. And then meron ako ditong garapon na crystal. Mas maganda guys kapag babasagin yung garapon na gagamitin ninyo kesa dun sa mga plastic garapon. Ayan. And then ayan, ilalagay ko lang ito guys dito sa loob. Yan, ganyan lang. Huwag na lang ninyong kakamayin kasi para mas safe. Kasi syempre kapag dumapo na sa kamay, yun ang nakakasira sa mga pagkain. Yan. Ganito lang to guys. Lalagay ko lang siya dito sa garapon. Ayan. And then, yan. Isang puno sa garapon. Siyempre, tatakpan ko para lalagyan ko ng tape yung kanyang takip para hindi sumingaw. Ayan guys. Ang hirap ng kalagayan ko. Isang kamay ko yung nakatutok sa, humahawak sa camera. Ayan. Yan, na-tape ko na siya guys. At ito ay ready ko nang lalagay sa isang tabi for almost 1 month. Yan, eto na siya guys. After 2 weeks. 2 weeks na siya dito guys. Na naka-stock. Ayan, ito yung kinalabasan ng 2 linggo. Medyo bumaba na yung saging at matubig na siya. Tandaan lamang guys, walang ihahalong tubig or ano man na asin or asukal, wala po. Saging lang na hinog at garapon. Tatakpan lang. O, ayan na guys. After 4 weeks. Ito na yung 4 weeks niya. At ready ko na itong buksan. Kasi 1 month lang naman, okay na yun. Okay na yung 1 buwan na nilagay ko siya dito. Pinatagal ko na ng 1 buwan. Kaya, buksan na natin para matikman kung maasim ba. At syempre, tikman ko naman siya guys, maasim. Kaya ito, para mas maganda yung liquid na makukuha ko, sinala ko at dudurog-durugin ko para matigas siya, mas makuha yung katas. Kasi maasim siya, tinikman ko na.
Yan. Unti-unti lang ninyong dudurog-durugin kung gusto nyong gumawa. Kasi matitira nito ay yung sapal na lang ng saging. At lahat ng kanyang katas ay makukuha ko na. Yun ang suka. Yan. Balik ko lamang uli siya dito guys sa garapon na pinanggalingan. Siyempre hinugasan ko na ito para maalis yung mga buo-buo. So ito nakakuha ko ng halos kalahati. Ayan. Siyempre hindi ko naman dinamihan para maubos ko kagad. Kasi pag masyadong marami, hindi ko naman agad yung mauubos. Dahil ito sausawan lang naman namin. Ayan, sukang-suka siya guys. At ang bango ng aroma niya kasi may konting singaw siyang saging kapag kinakain. O ayan nga, para mas masarap itong aking suka ay lalagyan ko siya ng timpla. Ayan, sasangkapan ko siya guys. Meron akong sibuyas at bawang. Kahit anong sibuyas. Puti man yan o pula. Ayan, dahon ng laurel at buong paminta. At meron din ako ditong labuyong sili. At syempre, lalagyan ko ng konting asin. Ayan, Himalayan salt ito guys, yung gagamitin ko. Ilalagay ko lamang siya dito sa aking ginawang banana vinegar. At pwede ko na siyang kainin kinabukasan. Ayan. Palilipasin ko lang yung buong magdamag at kinabukasan, pwede na siya dahil na-absorb na niya lahat yung flavor na inilagay ko. Ayan. At kung gagawa kayo nito, kung meron kayong gustong ihalo pa na pampabango or pampasarap, pwede rin naman. Nasa sa inyo na yun. Basta itong aking suka ay napakaasim at walang pinagkaiba sa mga sukang nabibili. At siguradong sigurado pa ako na malinis at walang hinalo na kung ano-ano pa man. Yan. Mix well lang ito guys. Tikman ko lang. O yan, maasim talaga. Hindi na maitatanggi, maasim siya. Yan, takpan ko lamang ulit at palilipasin ko ang buong magdamag dito para kinabukasan magagamit ko na siya. And so ayan nga guys, ngayon naman ay itatry kong kumain ng chicharon gamit itong aking banana vinegar na ginawa. So ayan, meron ako ditong chicharon at kakain ako ngayon ng chicharon. At hindi lang guys, para sa mga chicharon ito pwede. Pwede rin sa mga pritong isda, sausawan ninyo sa mga gulay na gusto ninyong iulam, mga nilagang gulay or karne, ganyan. At kung ano pang pwede ninyong paggamitan sa suka, parang suka din na binibili natin sa market or sa grocery, ganun din siya, walang pinagkaiba. Ayan, mas maasim pa siya guys, promise. So, ayan. Itong aking chicharon. So, ayan guys. Ang sarap niya, talagang maasim siya. Hindi kayo magsisisi na gumawa kayo ng ganito kasi talagang sukang-suka siya. Maasim na maasim siya guys. So, ayan, gumawa na rin kayo dahil mas safe naman ito sa ating kalusugan yung ganitong mga klase ng condiments. Walang halong chemical. At hindi naman natin sure kung ano yung mga binibili natin sa labas na mga suka. Hindi natin alam kung saan yung gawa. Kaya gumawa na lang kayo kasi mas sure kayo na malinis at alam niyo kung paano nyo ginawa at saan galing yung materials na ginamit ninyo. So ayan guys, gumawa na kayo ng suka at para hindi masayang ang inyong mga overripe na banana. Ayan, walang pinagkaiba guys suka na binibili natin. At mas maasim pa siya. Dahil nga nilagyan ko siya ng mga timpla, mga sangkap, kaya mas lalo siyang sumarap. Ngayon kung gusto niyo guys na medyo sweet ng konti yung inyong vinegar na gagawin ay lagyan niyo ng konting sugar. Ako nga, hindi lang ako naglagay kasi yung aking banana is matamis na kaya sapat na sa akin yun. Yung iba kasi naglalagay. Yung ibang tinuruan ko nito, mas gusto nila nilagyan nila ng konting sugar kasi para nagugustuhan daw ng mga anak nila. So ayan guys, thank you very much for watching my video at sana po ay nakabenefit sa inyo ang simpleng bagay na naituro ko. At
Pinapanalangin ko guys na kayo rin ay pagpalain, hindi lamang ako. At sana ay mapabuti kayo sa araw-araw. Thank you very much dun sa lahat ng aking mga subscribers, followers, at sa mga viewers ko, at sa mga nagko-comment, ay isa-isa ko rin pong sinasagot yan. At doon po sa mga katanungan na hindi naman kayang sagutin ay hina-heart ko na lamang po yun. So ayan, shout out po sa aking mga subscribers at viewers dyan sa ibang bansa, sa Norway, sa Dubai, sa Japan, nagme-message po sila. Maraming salamat po sa inyo. God bless everyone at happy tag-ulan na po ngayon. Hindi na summer. So ayan guys, until my next video, bye!